Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Bato sa Attorney Claire Castro. Today is January 21, 2026 at sana okay ang ating audio mga ka-clear. Well anyway, ngayon sinabi na, nabanggit na ng DOJ na nag-iimbestiga pa sila. Marami talaga silang iniimbestigahan pa na maaaring oo, maaaring hindi, sangkot sa maanumalyang flood control projects. Marami kasi nabanggit na mga pangalan. Hindi ordinaryong tao, kundi ang ilan sa kanila ay humahawak ng mataas na posisyon sa ating pamahalaan. Na kung minsan, hindi lang minsan, kung tutusin, nakakalungkot na yung mga dapat na nangangalaga ng pondo natin, sila patuloy ngayon yung nasasangkot. Well anyway, still, hanggat hindi pa ito nagkakaroon ng desisyon with finality ng korte, isipin pa rin natin na sila ay inosente. Sila naman ay bibigyan sila ng pagkakataon na maidepensa yung sarili nila. But syempre kapag ang kaso na naisampa sa'yo ay tinatawag na no bail, ang rekomendasyon ay no bail, yun lang. Mangyayari dyan habang nililitis yung kaso ay mananatili ka na nakakulong o nasa piitan. Okay? Pero syempre, karamihan dyan mag-file ng petition for bail. Ito naman ay karapatan din nila na mag-file ng petition for bail at kapag naipakita nila na yung evidence na ipinupukol sa kanila ay hindi ganon kalakas, doon maaaring magbigay ng order ang court na sila ay ma-release pansamantala habang dinidinig yung kaso. Okay? So pakinggan muna natin kung anong balita ng DOJ at syempre ang isa sa pinakamalaking pangalan na inaabangan ng tao kung siya ba ay makakasuhan o hindi ay walang iba kundi si Senator Joel Villanueva. So pakinggan muna po natin to. Department of Justice, may kaugnayan pa rin yan sa flood control projects sa Anomaly. Kaugnay niyan, may nagkalapang report si Bombo Grant Hilario. Nakaharap ngayon sa tatlong malversation case ang mababatas na si Senador Joel Villanueva sa Department of Justice may kinalaman sa flood control project sa Anomaly. Ito mismo ang binahagi ni Justice Spokesperson Attorney Paulo Martinez na bigyang paglilinaw ang mga reklamong kinakarap ng senador. Respondent anya si Senador Villanueva sa tatlong magkakaiwalay na kaso may kaugnayan sa manumalyang mga proyekto sa lalawigan ng Bulacan. Habang dagdag pa na naturang tagapagsalita na sa manumalyang anya si Senador Villanueva sa tatlong magkakaiwalay na kaso may kaugnayan. Tatlo. So it means tatlong project ito. Okay? So tatlo siyang beses na nareklamo, tatlong beses siyang tinuro. Diba? Tatlong beses siyang nakialam sa pondo. Ibig sabihin nakialam, hindi naman sa ibig sabihin na siya yung papagawa, di ba? Kumaga, nakakuha siya di umano ng kickback sa mga ganitong klaseng flood control projects. Pero mga clear, natandaan natin na sinabi kasi niya na hindi siya proponent ng flood control projects. Ayaw niya nun. Okay? Minsan, ang pag-aanalisin na natin dyan, bakit nga ba ayaw niya ng flood control projects? Kasi syempre, pag bumaha, obvious. Halata. Kung ito man ay ghost projects, ay halata. Kasi yung epekto ng baha, kita mo eh. Pero at sabi niya, di ba, parang ang hinihiling ng senador sa DPWH ay mga multipurpose building. So pag multipurpose building, mga kaklis, sa totoo lang, kung hindi ito gagawin, hindi masyadong halata. Hindi mapapansin. Di ba? Or pwede i-overprice. Nandiyan dyan, pero na-overprice. Pero hindi pala ganun yung halaga. Okay, kasi sabi ko nga, pag flood control projects, pinapakita niya, ayun niya ng mga maanumalyang flood control projects sa kanya mga dyan sa session, minsan, o kaya sa hearing, pinaparinggan niya yung DPWH. At kung hindi ako nagkakamali, mga krina, ipakita ko yung video nito kung saan siya nang gagalaiti about the flood control projects 2023. Pero tanong kasi, di ba, ito naman yung tanong eh. Okay, sige. Galit na galit ka sa mga maanumalyang flood control projects, nakikita mong bumabaha dyan sa Bulacan, naumpisahan mo na eh.
Diba? Naumpisa mo ng batikusin yung flood control projects na yun na sinasabi mo na ikaw ang galit na galit sa mga maanumalyang flood control projects. After mong mabatikos, if I'm not mistaken, that's 2023. Okay, after that, anong nangyari? Yun ang tanong eh. Anong ginawa ng isang Senator Villanueva after siya manggalaiti sa mga flood control projects na maanumalya? Nagsimula ba silang magpa-imbestiga tungkol dito? Paki-update nga ako kung may nasimulan ba si Senator Villanueva ng pag-iimbestiga sa pagbabaha sa Bulacan. Pakilang po at baka ako'y kulang sa ating na research dito. Baka meron kasi hindi tayo magkakaroon ng idea patungkol dito kung hindi ito pinasimulan ni Pangulo Marcos Jr. Diba? Kaya ang sabi nga dito, bakit ang Pangulo ang sinisisi? Nakita nga ng Pangulo, naramdaman niya, kaya nga siya nagpa-imbestiga eh. Tapos ang sasabihin, bakit pinabayaan noong 2023, 2024, 2025? Noon nga niya naramdaman, bandang siguro halos magtatapos ang 2024. Bakit nagkaganito? Diba? Ayaw nga niya nung budget. Kaya marami rin siyang binito. For the 2025. Tingnan niyo po yung mga nakaraang news. Kung saan sinabi niya, parang hindi ko na nakilala yung proposed budget ng ehekutibo. Diba? Hindi niya to pinabayaan. Pero yun ang mga naratibo ng mga kumakalaban sa kanya. Pilit ibinabalik sa kanya ang sitwasyon na to when in fact siya ay nagpapaimbestiga. Isipin natin mga clear, kung gusto niya itong itago, magpapaimbestiga ba siya? Kasi tandaan nyo nung panahon ni dating Pangulong Duterte, alam niya may ghost projects, uulitin natin to, alam niya may ghost projects as early as 2020. Nagpaimbestiga ba siya ng ganito? Dito kasi ang Pangulo, kahit tamaan na yung ibang kaalyado niya, kaibigan niya, kamag-anak niya. Proseso, imbestiga. Malungkot? Yes, nakakalungkot. Ayon sa kanya. Pero mas malulungkot siya kung wala siyang gagawin. At mananatili tayong bulag sa katotohanan na yun na nangyari noong nakaraang administrasyon. Walang napanagot. Kahit sabihin natin 13,917 di umano ang completed flood control projects, walang nangyari. Diba? Kahit ito si Congressman Valeriano, nirereklamo yung pumping station sa Sunog Apog sa Manila. Na as early as 2017, kontrata na yan. 2019, bago pa daw siya naupo, binayaran ng buo yan kahit hindi ito tatatapos. Pero nangyari, hindi na o-operate, di gumagana. So panahon ba ito ni Pangulo Marcos Jr.? Hindi. Pero ba't hindi nagpa-imbestiga nun? Diba? Wala. Pero ngayon, sabihin man nila na hindi ito naging magandang desisyon. Diba? Hindi ito popular na desisyon dahil maaari maapektuhan yung mga malalaking tao. Pero anong pinili ng Pangulo? Magpa-imbestiga dahil ito ay utang natin sa taong bayan. Utang nating ibigay ang katotohanan sa taong bayan at utang natin mapanagot ang dapat na mapanagot. Yan yun. Sige, pakinggan po natin ito. Yan, sa manumalyang mga proyekto sa lalawigan ng Bulacan. Habang dagdag pa na naturang tagapagsalita na sa nagrap na preliminary investigation ng prosecution, kinumpirma nitong naghain ng motion ang nabanggit na mambabatas. Ayon kay Justice Spokesperson Martinez, hiniling ni Senador Villanueva na habaan pa ang palugit o magkaroon ng extension sa pagsusumite ng counter affidavit. Ayan mga explain to ha, di ba? Sabihin ng iba. Mambabatas pa, di ba? Na parang pang-optics lang ang ginawa ng Pangulo, pampapogi lang ang ginawa ng Pangulo para patungkol dito sa flood control projects at mabagal pa daw. Ito nakita mo, ito yung sinasabi ko sa inyo mga kaklire. Di ba humingi itong si Senator Villanueva ng karagdagang oras para makapagsumite ng counter affidavit? Pwedeng ibigay sa kanya yan. Napagbibigyan yan.
Lalo kung sasabihin niya na kailangan niya pa ng ibang mga ebidensya, kailangan niya pa ng mga ibang witness, kailangan niya pang ipunin ang lahat ng kanyang mga dokumento para gamiting ebidensya. Inaalaw po yan. Kaya hindi natin malaman ba't yung ibang mababatas, inip na inip. Parang, di nila alam yung ganitong klaseng proseso. Pag humihiling ang mga respondents ng time to file the counter affidavit, bilang yun sa oras. At pag hindi mo pinagbigyan yan, ang iisipin nila, yung investigating agency, bias. Kaya kumbaga lahat ng leeway, reasonable na leeway, ibibigay sa kanila para makapagsumiti sila ng kanilang counter affidavit. Kasi karapatan nila na magsumagot, karapatan nila na magbigay ng counter affidavit. Tapos sasabihin, magpapasko, wala pa napapakulong. Meron! Ayaw lang nilang buksan ang kanilang mata. Ayaw lang nilang buksan ang kanilang tenga. Meron nagawa ang pamahalaan na hindi nagawa ng kahit sino mang administrasyon. Kahit kanino mang administrasyon. Sige, mga kaklir, sige, kayo. Challenge ko na kayo, mga kaklir. Sino ba? Baka naman way back, hindi ko na matandaan kasi mga bata pa tayo doon o hindi pa tayo politically aware, hindi pa tayo siya ng mga news na naghihimay-himay. Pakisabi nga, baka meron naman kaninong administrasyon na yung mga ilan sa mga nagnakaw sa pondo ng bayan, nagsolit ng kickback. Sige nga, si dating Pangulong Duterte umamin na korap at nagnakaw sa pondo ng bayan. Nagsoli ba ng kickback? I hate corruption. Hindi ako nagmamakalinis. Marami rin akong nanakaw pero naubos na. So, wala na. Sabi niya, hindi. Naubos na niya. Diba? Sige, tuloy tayo, mga kakit. Tuloy. Ito naman ay pinibigyan ng panel prosecutors. At pagbibigyan talaga yan, mga kaklear. In a way, itong kung sabi ko nga yung leeway, yung para mabigyan siya ng panahon. Diba? Pinagbibigyan siya as part of due process. Pero syempre, reasonable, hindi pwedeng indefinite period. Diba? Reasonable, let's say 1 week. Pinagbibigyan yan. Pero sabi nga natin, kasama yan sa period. Diba? Tapos sabi na, wala pa napapakulong na malaking isda. Hindi po kasi ganun basta-basta yung pagsasampa ng kaso. Ano yung nabanggit lang? Halimbawa lang nabanggit lang yung pangalan halimbawa ni Senator Joel, ipapakulong mo na yan. Hindi po ganun ang proseso. Ang proseso, pag nabanggit ang pangalan niya, syempre, ibibuild pa yung case. Yung complaint, kukumplituhin yung dokumento. Kasi pag hindi yan ginawa, dismiss agad yan. Yun yung mga mangyayari, madidismiss agad. Kaya tuloy sabi doon sa minority report, di ba? Hearsay lang to lahat. Hearsay. So, yun yung iniiwasan ng prosecution, di ba? Na magkaroon to ng hearsay evidence. Tapos wala na lang, biglaan na lang mamatay or madismiss ang case. Okay, tuloy po tayo. At italaga ang huling araw hanggang ika-26 ng kasalukuyang buwan ng Enero. Narito ating Panginoon si Attorney Polo Martinez, ang spokesperson ng Department of Justice. Investigation was conducted for 6 cases related to the flood control anomalies. Isa pong respondent sa mga kaso na yon, si Senator related to the flood investigation was Attorney Polo Martinez, ang spokesperson ng Department of Justice. Investigation was conducted for 6 cases related to the flood control anomalies. Isa pong respondent sa mga kaso na yon, si Senator Joel Villanueva. And Senator Joel Villanueva filed a motion for extension asking and requesting the panel of prosecutors to be given until January 26 to file his counter affidavit, which the panel of prosecutors granted. And so hanggang 26 po, meron siyang pagkakataon magsampa na kanyang kontra sa laysay. Alam mo kasi mga kakli, sa totoo lang hindi naman po ganun kadali gumawa ng counter affidavit. Kung kaya mo at kung ikaw ang abogado at yan dyan ang respondent at gusto niya syempre na maipakita naman yung parte niya, yung side niya,
at maaaring ang mga witnesses na magte-testify for him or for the respondent. Hahanapin yun. Lalo kung talaga may personal knowledge. So, kala nila, counter affidavit lang yan, isang araw lang yan. Hindi po, inaaral yan, hinahanapan ng ebidensya, kinukumpleto, para maipanalo niya. Siyempre, ano bang goal ng respondent? Gagawa siya ng counter affidavit. For what? Una, siyempre, ma-explain yung side niya. Pangalawa, ma-dismiss yung case. Di ba? Ayaw niya makulong. Diba? Ayaw niya ma-brand na corrupt. Oh, yun. Pinagbibigyan po talaga yan. I think it's also important for the DOJ to clarify that Senator Joel Villanueva is a respondent in not just one, but 3 in total malversation cases before the DOJ. Yan 3, di ba? Delikado, makaklik. Kung ang funds nito aabot sa kasong no bail. Oh, mangyayari niyan parang si Senator Bong Revilla. Yung malversation, yun yung no bail. Yung isang kasong Graff, nakapag-bill na po yata siya dun. Isang pong kaso niya, nag-file na siya ng bail, nag-post siya ng bail. Yung isa, nanatili siya sa kulungan because no bail. Tuloy man ang kaso malversation na may kalakip na matibay na ebidensya. Batay sa nakasaad sa batas ay walang karampatan o di pinahintulutan makapagpiyansa sa korte ang akusado. Kaugnay prito, inilahad naman ni Justice Spokesperson Paul Martinez ang mga flood control cases na patuloy na tinututukan ng Kagurada. Sumatotal kasi ay nasa 14 na kaso ang kasalukuyang umuusad sa ahensya kung saan kabilang dito ang reklamo kina Senador Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla, dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, at dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoana. Plunder case ang kanilang kapwa kinakarap sa Department of Justice kaugnay pa rin sa investigasyon laban sa mga proyekto ng pamahalaan. Muli si Attorney Paulo Martinez, ang spokesperson ng Department of Justice. The last batch is the 3 plunder cases, yung mga high-profile cases na sinasabi po natin. The 3 cases involve again 3 high-profile individuals. That's former Ako Bicol Representative Zaldico, Senator Bong Revilla, and then we have Senator Jinggoy Estrada. In the same case, kung saan po respondent si Senator Jinggoy Estrada, we also have former DPWH Secretary Manuel Bonoan. Yun. Well, pero hindi natin alam mga klik kung si Bryce Hernandez, si Engineer Mendoza. Kasi sa kanila natin una nadinig yung pangalan ni Senator Joel at saka ni Senator Jinggoy. So, ba't hindi kaya sila nakuha ang state witness? Diba? Kasi sinabi ni Attorney Ramon Esguerra parang magre-recant sila. Minsan iisipin mo, ang bintang baka may naipangako. Diba? Well, sa atin lang kasi kung makakwalify naman, sayang din po kasi kung makakwalify na sila na state witness at magte-tell all naman sila. At kung sino man yung kanila maituturo, di ba mas maganda po? Yun po yung hinahangad natin, yung katotohanan. Para kung sino man talaga yung dapat managot, managot po. Pero kung hindi naman dapat managot mga career, in fairness, yung mga talagang wala namang sabit at walang sapat na ebidensya, sana naman, maipagtanggol nila yung kanilang mga sarili. Okay? So, tuloy-tuloy. Which we know has returned to the Philippines to face the charges. Po, bumalik na. Wait lang mga career, Wait lang. Kung saan po respondent si Senator Jinggoy Estrada, we also have former DPWH Secretary Manuel Bonoan, which we know has returned to the Philippines. Okay. Si ano pala? Akala kong bumalik si Saldi ko. Si ano pala? Si Bonoan. Yes, oo. Nakasama na po siya sa Senate hearing noong Monday. Face the charges. So, yun po yung current status ng ating 14. Nag-uulat live para sa Okay mga clear, no? Lumalabas dito, 3 case ang kinasasangkutan nitong si Senator Villanueva. Most of them projects in Bulacan. Kaya nga mga kakiri, ito lang naman sa atin, di ba? Kung si Senator Villanueva at that time ay nice niya talaga at galit na galit siya sa flood control mess, dapat pinaimbestigahan niya na. Di na nila hinintay ang Pangulo. Di ba? Hindi. Yung Pangulo pa talaga yung talagang nag-utos na
Mag-investigate. Diba? Kung noon pa to, mga akrid, kung noon pa binanggit ni dating Pangulong Duterte na may ghost projects at yung mga kaalyado niya sa Senado, minsan kasi parang at that time, parang takot sila, ang lumaban lang at nung panahon na yun, sa unang 3 years yata, kung di tayo nagkakamali, si Senator Trillanes. Nung bandang huli, si Senator Gordon. Si Senator Franklin de Leon, medyo paano-ano pa eh. Medyo pa balabalansi pa. Hindi siya, alam ko hindi siya Duterte. Di ba? Pero hindi siya ganun, feel ko sa akin hindi siya ganun ka-all out. Hindi tulad ni Senator Gordon nung bandang huli. Bandang huli na lang kasi nung bandang mga unang taon, medyo parang okay pa siya kay dating Pangulong Duterte. Kailan na naman siya nag-all out sa pag-iimbestiga? Nung nangyari yung Farmally. Kasi siya yung pinaka-chief ng Blue Ribbon Committee noon. So doon, medyo nakita na natin na naglalaban na. At kaya siguro may iba baka takot kasi pag inaway ni dating Pangulong Duterte, it's either takot siguro sila ma-EJK, matophang, or lagi sila nagiging subject matter ng kanyang pagmumura. 'Di ba? Kapag galit sa iyo si dating Pangulong Duterte, mumurahin kanya sa kanyang mga press briefing or press conference. Lalaitin kanya physically. 'Di ba? Ad hominem, mura. Tapos samantalang sila Michael Yang, justified ang sagot. Diba? Sabi niya, ito na naman tayo, ulitin ko na, negosyante, Adre, meron ka ba magagawa dun? Gustong kumita. The senators keep looking for the technical and financial requirements of Farmally. Wala ka nang pakialam dyan. Farmally is really a Farmally corporation sa Singapore. Doon yung nag-provide. Ito si Michael Yang, whom I knew for the last 20 years na negosyante ng Davao. Siya yung inutusan ko initially noon nung I made contacts with the Chinese. Siyempre may negosyo, nakikisali. Negosyante. Ano ba magawa mo? Ito na ngayon, ang ginaano nila, wala silang makita, yung Farmally. Yung Farmally, what is clear is that there was this contract, there was delivery, kompleto lahat, specifications, as to quality, quantity, and all. Tapos, after delivery, bago pa nagbayad ang Pilipinas. Imagine mo, makapag-profit gamit ang pondo ng bayan dahil negosyante, Adre. Yun ang betrayal of public trust. Maliwanag yun. Yung pagmamarihuana niya, pag-fentanyl niya habang siya presidente, yun. Nakaka-apekto ba sa kanya ang pagiging Pangulo? Kayo magsabi. Mga kaklir, naka-apekto ba yung pagmamarihuana at pag-fentanyl ng dating Pangulong Duterte habang siya presidente? Paano ba siya makipag-usap? Di ba? Sabi niya, pati yung face mask, ugasan ng gas. Sinabi na ni Harry Roque na joke yun. Hindi yun joke. Sabi ni dating Pangulong Duterte. Nirefute niya pa yung sinabi ni Harry Roque na kanyang spokesperson na joke lang yung paghuhugas ng mask ng gas. Di daw. Totoo yun. Kayo na magsabi kung nakaka-apekto ba at that time ang paggamit ng marijuana at fentanyl ng Pangulong Duterte nung panahon niya. Okay mga kaklir, hanggang dyan na lang muna po tayo. Mami De Masukat, Mami Tresil Martin, Auntie Amitis Bayabaw, and Mami Antonia Vicente. So paano? See you again. Hindi po natin alam kung hanggang dito ng ating live stream, but itatry ko po mamaya ang ating pag-content. Baka mamaya itatry ko po makapag-live stream po tayo. Okay? So see you around. Bye-bye. See you again.